Ami, bukas mo na tapusin yung ginagawa mo. Paghapon ka naglalako ng paninda mo pampaganda. Pero napabayaan mo naman ang sarili mo. Uy, tama na yan. Nay, ang mga gaya ho natin ay nagpapahinga lang kapag mayaman na. Ay, hewan ko sa'yo. Uy, Ami? Ang ganda naman itong nakaburda sa lampi ni baby. Saan mo nabili ito? Gawa ko ho yan! Sa kanya lang ho yan. Special yan para kay baby Amelia ko. Oo, special yan ano. Dahil wala kang katulad sa buong mundo. Maganda. Ay, tapos na rin. Natapos ko. Ano? Lahat ito ginagawa para sa'yo ni Mama, no? Kasi mahal na mahal tayo. Patagay, sandali. Hoy! Ano da? Sunog! Susunog daw! Sunog! Dali! Wala pong baby. Ano, wala baby? Ano, baby? May baby ho ako. May baby ho ako. Sandali. May baby ho. Hindi. Sandali. May baby ho ako. Ay, ano nangyari? Ay, Amelia. Hindi, tanongin niyo naman po yung ibang baka nakuha nila yung bakit nandito naman. Ako niyo naman sabihin. Nawawala si Amelia. Sandali. Hindi, hawak-hawak ko lang ho kasi siya nabagsakan kami sa ulo. Sandali. Hindi pwede. Sandali. Pakitanong naman po sa iyo. Ano nangyari? Asa si Amelia? Hanapin natin siya. Hanapin na natin. Mrs. Bawal pa po kayo. Kailangan ko po pa rin. Ang observation pa po kayo. Ako gabi pumunod sa baby. Pakawin ng anak niyo. Sige na. Hindi pwede. Hahanapin ko. Hanapin ko. Kalma ka lang. Masalamat tayo. Hindi nakaligtas sa anak mo. Alam natin na buhay ang apo ko. Oo. Hindi tayo titigil. Hanapin natin siya. Hanapin ko ha. Nang magkasunog sa looban, nahiwalay si Ami sa anak niyang si Marjorie. Paglipas ng maraming taon, kahit yumama na si Ami, hanap pa rin niya ang kanyang anak. Pero nang dumating si Dennis sa buhay niya, unti-unti nang muling sumaya si Ami. Ang hindi niya alam, aagawin pala ang asawa niya ng isang malanding kirida. Ano ang bagong trahedya ang dadali nito sa kanyang pamilya? Sundan natin ang kwentong yan sa 5th anniversary special ng Tadhana.
na ang buhay namin ni Nanay. Nagkapera kami lahat, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakita ang anak ko. Mahirap para sa akin. Nakikita kang laging ganito, Ami. Aanin ko lahat ng narating ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita si Amelia. Hindi ako titigilan at hindi ko nakikita si Amelia. Ipinangako ko sa iyo, di ba? Simula na magkakilala tayo. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Dennis. Hindi ka umalis sa tabi ko. Pero hindi ako makukumpleto pagkat hindi ko nakikita si Amelia. Ang bilis nila po ang Pascal. Noon, sub-sub ka sa trabaho para sa anak mo. Naiintindihan ko yun. Pero hindi mo kailangan ihinto ang buhay mo. Nay, kung hindi ko ho aabalahin ang sarili ko sa trabaho, masisiraan ho ako ng ulo. Ame, hindi ko sinasabi na kalimutan mo ang paghahanap sa anak mo. Pero sa ginagawa mo ngayon, sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari. Sigurado ako kung nasaan man ang anak mo ngayon, hindi niya magugustuhan itong ginagawa mo sa buhay mo. Na nagkakaganyan ka. Anak, andito pa kami nagmamahal sa iyo. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na magpatuloy ang buhay mo. How dare you! Ako pa may problema, Ami. Oo, dahil hindi ka marunong umintindi! Intindi! Anong iintindihin ko? Naasawa mo ko pero hindi ako prioridad mo? Dennis, noon ba alam mo kung anong pinagdadaanan ko? Eh, bakit pinakasala mo ba ako kung hindi ka rin naman magbabago? Inuutusan mo ba akong kalimutan ng Hindi kita inuutusan, tinutulungan kita ayusin ang buhay mo, Ami! No! Kahit kailan hindi tayo magkakaintindihan. Sir, lilinisan ko lang po. Hayaan mo na yan, Charlene. Aray ko. Nabi ko na kasing hayaan mo na eh. Andalay, pahatid ko sa driver sa clinic. Hindi na po, sir. Okay lang po ako. Kaya ko naman eh. Kayo ho. Kaya niyo pa ba? Andito lang po ako kung kailangan ninyo ng kausap. Kaya, kung kailangan nyo ng taong magpapagaan sa loob ninyo.
Alam mo, ang dami nang nangyari sa atin. Hindi ka ba natatakot na baka mahuli tayo ni Ma'am Ami? Duda ako. Walang pake sa akin yan. Tinan mo, matitiis niyang hindi ako uwihan dito na matagal. Baka ako nasa business trip na naman yun. Alam mo, Dennis, kung ako ang nasa posisyon ni Ma'am Ami, kung ako ang meron ng lahat ng to, sa'yo lang iikot ang mundo ko. Kamali ako ng pinakasalan. Hindi pa naman huli ang lahat eh, para sa'yo. Para sa atin. Dennis, ano ba? Tingilan mo nga ako. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Anak? Anak, nasan ka na? Kunin mo na ako. Anak. Tama na nga yan. Paglabas ko, dapat nakaubad na lahat yan. Yes. Oo, ito na. Ito na. Oh, Ami, anak. Hindi ko alam na nakauwi ka na pala. Charlene? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ng anak ko? At bakit suot mo ang damit at alahas ng anak ko? Ha? Dennis? Anong ginagawa ninyo ni Charlene, ha? Mga hayop kayo! Hayop kayo! Ang babastos niya! Ikaw, babae ka, ikaw, Charlene, ha? Wala kang utang na loob! Wala kang utang na loob! Binigyan ka namin ng trabaho pagkatapos itong igaganti mo sa anak ko! Ha? Haharutin? Lalandiin ang asawa ng anak ko? Ha? Ha? Ayok ka! Isusumpo ko kayo kay Ami. Makikita nyo, sisiguraduhin kong makukulong kayong dalawa! Hoy! Matanda ka! Hoy! Matanda ka! Sandali! Hindi ikaw ang sisira sa mga plano ko! Anong plano, ha? Palitan si Ami, agawin ang asawa at buhay ng anak ko! Matagal nang walang buhay ang anak mo. Ito sa'yo! Charlene! No! Ngayon mo patunayan sa akin na ako ang pinipili mo. Ami, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Ami, Bumili lang si nanay ng pagkain sa talipapa. Para ulamin natin, babalik na kagad yun, no? Babalik na si nanay. pagod ka lang. Magpahinga ka na muna. Manang Delia, pakiatid naman si Ami sa kwarto niya. Halika na muna. Halika na. Sandali lang. Babalik si nanay, ha? Kung marami siyang dalang pagkain, pakiintayin lang po yung nanay ko. Pakintayin niyo, ha? Kasi marami talaga siyang dalang pagkain para sa ating lahat.
Ang inggit daw at kalandian, siguradong ang kakabit ay kapahamakan. Kaya nang mabuking ni Maribeth ang sikretong relasyon nila Dennis at Charlene, di niya akalaing yun na pala ang magdadala sa kanya ng kapahamakan. Bakit tagal mo? Baka makita tayo. Ano nang plano mo? Hindi maganda ang lagay ni Ami. Siguro nervous breakdown. Gusto ko siyang patignan sa espesyalista. Bakit mo gagawin yun? Eh di ba ito na nga yung matagal mo nang hinihintay para mapawalang visa yung kasal ninyo? Tingnan mo, malapit na siyang maging lukarit. Tayo may kasalanan kung bakit siya nagkakaganyan. Napatay natin si Maribeth. Well, matagal na rin naman siyang luka-luka simula nung maiwala niya yung anak niya. Kasama ko pa rin siya. At ako, ano ko? Dakilang kabit, ganun. Eh kung gusto mo siya, sa kanya ka na lang. Alis na lang ako. Dali. Ikaw ang mahal ko. Ami! Talinin natin siya sa basement. Sige lang. Rinig ka! Ano ba yan? Hayop kayo! Tumahimik ka at sasaksak ko to sa lalamunan mo. Inumin mo to. Ami, sige na. Inumin mo na yan. Sumunod ka na. Ayaw ko itong mamatay, pero ayaw ko yung makulungtan. Sige na, inumin mo na. Hayop! Hayop ka! Hayop! Sir, parang sobra po at ang biglaan ang pagpapaalis niyo sa amin. Sir Dennis? Matatagalan po si Ami sa abroad dahil sa negosyo namin. At, ako na lang ho mag-isa rito kaya kaya ko na naman. Hindi ba po kasi kami nakakapagpaalam kay Ma'am Ami? Kilala niyo naman si Ami. Kapag tumutok yun, sa trabaho, walang inisip kundi yun lang yun. Intindihin niyo na lang ho. Maraming salamat na lang po sa talagang sobrang pasasalamat namin dalawa sa servisyo. Salamat po. Salamat po. Salamat. Bye, Ami. Simula ngayon, ako
na ang bagong Reyna sa mansyon na to. Ano ba to, Dennis? Isang taon na, ha? Kailan ba lalabas yung resulta ng pagpapaanal mo dito sa baliw na to? Konting tiis na lang, Charmaine. Kaya naman natin ginagawa to, di ba? Para mukhang mentally incapacitated si Ami. Bakit kasi hindi na lang natin itapon yan sa mental? Di ba ikaw naman ang may ayaw? Baka kasi mami, gumaling pa sa mental hospital yan. Mabunyag pa na tayo may gagawa nito. Napagod na kasi akong mag-alaga dyan eh. Magkakaroon na ako ng wrinkles mo, pangit pa ako. Pangit ka! Pangit ko! Pangit ko! Pangit ka! Pangit ka! Pangit ka! Pangit! Sino pangit? Pangit ka! Pangit! 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 Huwag mo lang patulang. Sabi ko naman sa'yo, kumuha na ako na mag-aalaga sa kanya. Darating bukas. Tama na. Oh, pangit. Tay. Tay, huwag niyo na pong isipin yung mga bayarin na yan, ha? Kasi matutulungan ko na po kayong bayaran yan. Bukas po magsisimula na ako sa trabaho ko. Yun na nga, anak eh. Dapat sa'yo nag-aaral, hindi nagtatrabaho. Ay, ano ba kayo? Okay lang po yun. Mag-iipon lang naman po ako tapos babalik na ako sa pag-aaral. Ay, naku, anak. Ngayon pa lang, nami-miss na kita. Sus, Totoy talaga? Eh, ngayon ka lang kasi mapapawalay sa akin. Alam mo ba, magmula nung pinaalagaan ka nila sa akin, eh, tinuring na kitang parang isang tunay na anak. Ano ba naman yung sibuyas na inihiwa mo? Mahal-mahal ang bilhin, tapos ikaw pa ang papaiyak eh. Ay, naku, Tay. Pero, alam niyo, Tay, minsan napapaisip ako. Namimiss din kaya ako ng mga totoo kong magulang. Asan kaya sila ngayon? Yan. Ate ko yung aalagaan mo. Dinala na namin sa mental yan, kaya lang nananakit kasi ng ibang pasyente, tsaka ilang beses nang nagtangkang tumakas. Basta gawin mo lang ang trabaho mo. Walang tanong-tanong. Dito sa mansyon, bawal yung mga misis. Ay, naku, ma'am, sir, hindi po ako ganun. Promise po. Basta sisiguruhin namin na di hamak na mas malaki ang sweldo mo kaysa sa ibang caregiver, Bianca. Salamat po, sir. Anak ko? Kaya nga bang gisingin ng lukso ng dugo ang isang nababaliw ng puso? Lalabas na nga kaya ang totoo? Nako, yan ang dapat niyong abangan sa susunod na Sabado dito lang sa 5th Anniversary Special ng Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Alam mo. Oh, ayan na. Oh. Oh, ayan na. Ubus na. Oh, ayan na. Ayan na. Oh, higa ka na. Ano na ba? Oh, higa na. Ano pa ba inom nyo kay Ma'am Ami? Ano yan?
asawa ko si Sir Dennis tsaka si Ma'am Ami? Oo naman. Eh, yun nga lang. Ngayon, kasama na si Charlene. Eh, si Charlene, dati ng kasambahay, kagaya ko. Yan yung lampi na suot mo nung mapulot ka. Doon sa squatter na nasusunog malapit sa tinutuluyan ko. Yan yung lampi na suot mo na ipahabilin ka sa akin. Maaaring nakita mo na ang tunay mong ina. Maaaring si Ma'am Ami ang tunay mong ina.